Roma Kapitulo 15, versikulo 4. Sapagkat ang anumang mga bagay na isinulat ng una ay nangasulat dahil sa ikatututo natin, upang sa pamamagitan ng pagtitiis at pagaliw ng mga kasulatan ay mangagkaroon tayo ng pag-asa. Praise. Amen. God is good. And all the time. Praise God. Ayan. Kamusta po mga kapatid? Ayan. Tingin nga sa mga katabi. Ayan. Good morning po sa ating lahat. Welcome po sa Church of Smyrna. Maraming salamat po sa Panginoon dahil tinanggap niyo po ang paanyaya ng Panginoon na tayo ay magsamba sa araw na ito. Naniniwala ako na ang Panginoon ang nag-imbita sa atin, no? Nag-udyok sa atin para tayo ay tumungo dito sa ating bahay-sambahan. At salamat sa Panginoon dahil diyan. Palakpakan natin ang Panginoon sa ating mga buhay dahil patuloy tayo na tumitiwala at sumusunod sa utos ng Panginoon na huwag nga nating sayangin ang mga oras, no? At huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon. Praise God, salamat sa Panginoon. At sa awa ng Panginoon, muli, pagkatapos po nating mag-awitan, pakinggan ng scripture reading, ito na po ang oras para tayo ay makinig sa mensahe ng Panginoon. And sa awa ng Panginoon nawa, ay ma-apply natin ang ating mga mapapakinggan sa oras na ito, no? Sa ating pang-araw-araw na buhay. At bago po tayo magsimula, iukod po natin ang ating mga ulo. Ipikit po natin ang ating mga mata at hingi lamang po tayo ng guidance sa Panginoon. Ama na makapangyarihan sa lahat, muli Panginoon, maraming salamat po sa buhay na ibinigay mo sa amin. Sa umaga po, Panginoon, na ito, na kami po ay bumangon, binigyan mo po kami ng hininga, Panginoon, upang kami ay mamuhay muli sa mundong ito. Maraming salamat, Panginoon, sa gift of life. Maraming salamat din po, Panginoon, dahil kami po ay naririto sa aming bahay-sambahan, sa Church of Smyrna, Panginoon, upang kami po ay magsama-sama, makinig ng iyong salita at papurihan ka, Panginoon. Nawa, Panginoon, sa oras po na ito, ay tulungan mo po ang bawat isa na naririto. Kami po, Panginoon, ay humihingi ng guidance sa iyo, na tulungan mo kami, Panginoon, na magkaroon ng tamang isipan. Tulungan mo kami, Panginoon, na magkaroon kami ng kakayahan, na maunawaan, Panginoon, ang mga mensahe mo po sa oras na ito. Tulungan mo rin po kami, Panginoon, na ma-i-apply po ang bawat mensahe na ito sa aming buhay. Kahit anuman pong season ang aming nararanasan sa aming buhay, Panginoon. Again, Panginoon, divide the message into millions of messages nang sa gayon, kahit anuman po ang nararanasan namin, maaring blessed po kami sa oras na ito, sa araw na ito, maaring kami po ay nasa gitna ng problema, o maaaring kami po ay patapos na sa problema na aming dinaranas. Nawa, Panginoon, ay tulungan mo kami na maalaman na sa lahat ng oras ay kasama ka namin. Maraming salamat, Panginoon. Ito lang po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan mo, Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Praise God. Ayan, so gaya po ng nabanggit, ang ating topic po sa araw na ito ay pinamagatang Our God will restore you. O, our God will restore us. Buksan po natin ang ating mga Bible sa 1 Peter chapter 5 verse 10. Or dito po sa ating screen, meron naman po tayo. Pero maganda kung susundan po natin sa ating mga Bible. 1 Peter chapter 5 verse 10. Ano po ang nasusulat dyan? Sabi dyan, at ang Diyos ng buong biyaya na sa inyo'y tumawag sa kanyang walang hanggang kalwalhatian kay Kristo. Pagkatapos na kayo'y
makapagbatang sandaling panahon, ay siya rin ang magpapasakdal, magpapatibay, at magpapalakas sa inyo. So ang version po na ito ay ang Tagalog Biblia no 1978. Iba rin po ang pagkasalin sa Magandang Balita. Sabi dito sa Magandang Balita, pagkatapos ninyong magtiis ng maikling panahon, ang Diyos na bukal ng lahat ng pagpapala ang siyang magbibigay sa inyo ng kaganapan, katatagan at isang saligang matibay at di matitinag. Siya rin ang humirang sa inyo upang makihati kayo sa kanyang walang hanggang kalwalatian kasama ni Kristo. But either way, the message is still the same. No? At tignan po natin. Sa Biblia po mga kapatid, sa kasulatan po na ito, kung titignan po natin ng mabuti, some of the most beautiful messages o promises ng Panginoon ay ibinigay po sa mga tao na nasa kalagitnaan ng pagsubok. For example, Jeremiah 29:11. Ano po ang Jeremiah 29:11? For I know the plans I have for you, says the Lord. Plans to prosper you, not to harm you, plans to give you hope and a future. Napakaganda ng promise na yan na ibinigay ng Panginoon. At itong promise na ito ay ibinaba ng Panginoon kay Jeremiah nang sa gayon, itong mensahe na ito ay ipamahagi niya rin naman sa mga Israelita na nahihirapan at that moment. So nasa kalagitnaan sila ng pagsubok, binigyan sila ng pangako ng Panginoon upang maalaman nila na may plano ang Panginoon sa kanila, may promise ang Panginoon sa kanila na napakabuti at napakaganda. So kung ano man ang nararanasan nila at that specific moment, nalalaman nila na may plano ang Panginoon, na may pangako ang Panginoon sa kanila. Ano pa? Isa rin sa mga example na maganda, mga kapatid, ay sa buhay naman ni Apostle Paul. Si Apostle Paul po, mga kapatid, napakarami niyang isinulat na letters para sa mga Kristiyano sa iba't ibang mga lugar. No? Sumulat siya para sa mga taga-Korinto, sumulat siya para sa mga taga-Romano, sumulat siya para sa mga Efeso, Thessalonica, at isa sa mga libro na isinulat niya ay ang Book of Ephesians. Ayan. So, ang Book of Ephesians po, mga kapatid, ay kilala bilang Book of Joy. No? Isa sa mga kilala bilang isa sa pinakamasayang libro sa Biblia. Ayan. Bakit? Bakit ito kilala bilang isang masayang libro sa Biblia? Dahil po kapag binasa mo yung Ephesians, lahat po dito ay patungkol sa joy, no? Wala sa Jollibee ang joy, mga kapatid. Nasa Panginoon. Yun ang pinupunto dito ni Apostle Paul, na rejoice in the Lord always, no? Sabi ni Apostle Paul, regardless of our circumstances, papurihan mo ng Panginoon na may kasiyahan. Yun ang isinulat ni Apostle Paul para sa mga taga-Ephesians. And take note, mga kapatid, isinulat niya ito hindi sa lugar kung saan komportable ang buhay niya. Isinulat ito ni Apostle Paul habang siya ay nasa kalagitnaan din ng pagsubok. No? Siya ay nakakulong sa prison of Romans. Kaya isipin natin yan, no? Nasa kalagitnaan siya ng problema, nasa kalagitnaan siya ng pagsubok, but regardless of that, isinulat niyang isa sa mga napakagandang mensahe na nagpapatunay ng kabutihan ng Panginoon. Ano pa? Another thing, mga kapatid, na napakaganda rin naman na mensahe o pangako ng Panginoon na kanyang tinupad ay sa pamamagitan ng buhay ng Panginoong Jesus. No? Ibinigay ng Ama ang kanyang pangako para sa ating lahat sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak na si Kristo.
Ano po ba ang pangako ng Panginoon na iyan, no? Tinanggap na natin yan, no? Kaligtasan sa ating mga kasalanan. Kahit ang Panginoong Jesus, siya ay naghirap, siya ay nakaranas ng suffering, siya ay nakaranas ng mga pagkukutya, ng tribulations, ng iba't ibang mga paghihirap. Nang sa gayon, sa pamamagitan nito, matupad ang pangako ng Ama, yun nga ang ating kaligtasan. 'Di ba? Sa John 3:16. Ano yung John 3:16? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe shall not perish but have an eternal life. Yung pangako ng Panginoon na ito ay maisa sa katuparan sa muling pagbabalik ni Jesus. At sa oras po na ito mga kapatid, ang pag-uusapan naman natin ay yung sinulat ni Apostle Peter, no? Yun nga yung binasa natin kanina, 1 Peter chapter 5 verse 10. Dito mga kapatid, not only in this specific verse, but from 1 Peter chapter 1 to chapter 5, ipinakita dito ni Apostle Peter yung restoration na gagawin ng Panginoon para sa mga tao, sa mga Kristiyano na nananampalataya sa Panginoon. Na sinabi nga niya dyan, no? At ang Diyos ng buong biyaya na sa inyo'y tumawag sa Kanyang walang hanggang kalwalatian, kay Kristo, pagkatapos na kayo'y makapagbatang sangdaling panahon, ay siya rin ang magpapasakdal, magpapatibay, at magpapalakas sa inyo. Ano po ang makapagbata? Ano ang ibig sabihin na makapagbata? Sa ating mga kabataan, ano ang makapagbata? Ano ang ibig sabihin ng makapagbata? Diba? Medyo malalim, medyo parang hindi na ginagamit tong salita na ito sa panahon natin, no? So kapag po sinabing makapagbata, ang synonym po niyan ay suffering sa English, no? Suffering. Yung dumadaan ka sa maikling pagsubok. Magtitiis ka, no? Makapagbata ng sandaling panahon. Pagkatapos na kayo daw ay problema, mahirapan ng sandaling panahon, ang Panginoon mismo ang magpapasakdal, magpapatibay, at magpapalakas sa inyo. So mayroong restoration na magaganap. At ito po mga kapatid ay dapat talaga nating pag-usapan, no? Dapat ito na pag-usapan palagi, no? Kasi napaka-importante na ating maalaman na ang buhay ng pagiging Kristiyano hindi nangangahulugan na tayo ay magkakaroon ng buhay na masaya dito sa mundong ito. No? Hindi ibig sabihin na not necessarily hindi masaya. Kumbaga, yung buhay natin sa mundong ito hindi magiging madali, no? Na hindi tayo magkakaroon ng problema, na dahil mahal tayo ng Panginoon, wala tayong pagsubok na mararanasan, na dahil mahal tayo ng Panginoon, hindi tayo magkakaroon ng mga pagsubok. Hindi tayo magkakaroon ng problema sa ating buhay. Kasi, it's the other way around, no? Madalas kasi ina-assume ng iba, lalo yung mga bagong Kristiyano na, uy, kapag sumama ako dito, kapag nanampalataya ako sa Panginoon, magiging masaya ang buhay ko, hindi na ako mamamroblema, no? Wala na akong mga pagsubok na mararanasan. Tapos, pagdating ng pagsubok, manghihina siya ngayon, no? Na iisipin mo, ala Lord, kung kailan naman ako nanampalataya sa'yo, kung kailan naman ako sumunod sa mga utos mo, tsaka ako namamroblema. 'Di ba? Kasi nangyayari talaga yan mga kapatid. Na meron kang pera, meron kang maayos na trabaho, nakakakain ka 3 beses sa isang araw, sumunod ka sa Panginoon, tinanggap mo yung pagtawag ng Panginoon, tsaka ka ngayon nawalan ng pera, tsaka ka ngayon nakakaranas ng sakit, tsaka ka ngayon nagkakaroon ng problema sa pamilya. No? Nangyayari yan mga kapatid. In fact, sabi nga ng Panginoong Jesus, no, sa John chapter 16 verse 33, sabi niya, in the world, you will have tribulations.
no? Lahat tayo ay makakaranas ng pagsubok sa sanlibutan na ito. Magkakaroon tayo ng kapighatian. Yan mismo ang sinabi ng Panginoong Hesus, mga kapatid. Ngunit, ano yung kasunod? Sabi niya, ngunit, lakasan ninyo ang loob. Aking dinaig ang sanlibutan. No, sa mundong ito, makakaranas tayo ng problema, pag-uusig, kahirapan, lahat ng mga kakulangan sa mundong ito ay mararamdaman natin. Magkakasakit tayo, mawawalan tayo ng trabaho, maghihirap tayo. But then again, remember na ang Panginoon, Jesus, nang siya ay narito sa mundong ito, naranasan din niya lahat ng yan, no? Nahirapan din siya, sinubukan din siya, no? Dumaan din siya sa pagsubok. Ngunit, natalo niya ang lahat ng ito. At sa tulong ng Panginoon, kaya rin natin. Amen? Kaya natin kapag kasama natin ang Panginoon. Sabi mo nga sa iyong katabi, kaya mo yan. Ayan, kaya mo yan. Kaya natin ang pagsubok kapag kasama natin ang Panginoon. Talagang dadaan tayo sa problema, sa pagsubok, sa suffering, no? Ngunit, kasama natin ang Panginoon. At naiintindihan niya ni Apostle Peter. Kaya nga, sinulatan niya yung mga Kristiyano sa iba't ibang lugar, no? Naiintindihan niya yan eh. Yung sumulat nito, mga kapatid, hindi ito si Peter, si Simon Pedro na mangingisda, no? Kasi noon, sa buhay ni Simon Pedro, talagang ang buhay niya, mangingisda, magpapakasaya, no? Bago niya na-meet ang Panginoong Hesus. Ngunit, after niya ma-meet ang Panginoong Hesus, nagbago ang kanyang buhay. Naging masigasig siya sa kanyang mga gawain. Ngunit, tandaan din natin, si Apostle Peter, siya ang nag-deny sa Panginoon ng 3 beses. No? Binetray niya ang Panginoon sa pamamagitan nito. Ano pa? Si Apostle Peter, umiyak din siya, tumangi siya ng matindi dahil sa kanyang kasalanan sa Panginoong Hesus, dahil sa kanyang nagawa sa Panginoong Hesus. But then again, in that process, si Apostle Peter, naranasan niya rin yung restoration na ibinigay ng Panginoon. Kaya, he has every right na sumulat para sa mga Kristiyano na nagkalat, no, sa panahon na ito. At ang sinulatan dito ni Apostle Peter sa sa book of Peter, no? 1 Peter at 2 Peter, ang sinusulatan po niya dito ay hindi mga taga-Israelita, hindi mga Israelites. Yung sinusulatan po niya dito ay yung mga hintil na naging Kristiyano. No? At tayo rin naman ay mga hintil na naging Kristiyano, mga kapatid. So we can take this as a grain of salt, no? Tanggapin natin ito na napakabuting advice para sa ating mga buhay. Ang sinulatan dito ni Apostle Peter, yung mga Kristiyano nagkalat sa Asia Minor, no? At sa panahon po natin, ito po yung modern day Turkey, no? Yung Turkey po na talagang hanggang ngayon ay dinedevelop pa rin. Marami rin namang mga Kristiyano doon, mga kapatid. Kaya napakaganda ng mensahe na ito, mga kapatid, and hopefully atin itong maisabuhay at talagang manamnam natin ang bawat mensahe na ito. Kung titignan natin, mga kapatid, yung mensahe dito ni Apostle Peter, as we always say, no, tayong mga Kristiyano, hindi tayo iiwas sa problema. Tayong mga Kristiyano, hindi tayo alis sa mga problema kasi namumuhay tayo sa mundo na ito, no? Sa mundo na ito, ang naghahari ay ang kalaban, no? Kaya puno ng negatibo sa mundong ito, puno ng kadiliman, at lahat tayo hindi makakaiwas sa paghihirap. Lahat tayo ay makakaranas ng problema. Lagi ko kayong tinatanong, sino walang problema? Diba? Kahit bata may problema. Magpapasokan na, no? Kamusta po yung mga students natin? Namomroblema na po ba? No? Paano pa yung mga magulang nyo? Talagang namomroblema na rin, no? Sa pang-araw-araw na baon. Diba? Lahat tayo may problema talaga. Lahat tayo may suliranin sa ating mga buhay. At
Sinasabi dito ni Apostle Peter na oo, tayo ay magkakaroon ng pagbabata. Tayo ay magkakaroon ng pagtitiis. Ngunit tignan natin sa maikling panahon. Sabi yan, sa maikling panahon, no? And in the process ng ating pagsasuffer, in the process ng ating pagkakaroon ng problema, ng suliranin, sinasabi dito ni Apostle Peter na tayo ay sasamahan ng Panginoon. And at the end of it, tayo ay makakaranas ng restoration, no? Tayo ay magpapasakdal, tayo ay magpapatibay, at tayo ay bibigyan ng kalakasan ng Panginoon. So napakaganda ng mensahe na ito, and hopefully atin itong maisabuhay. So merong 3 punto dito si Apostle Peter, mga kapatid. Unang-una ay, kung babalikan natin, 1 Peter chapter 5 verse 10. Sabi diyan, at ang Diyos ng buong biyaya. At ang Diyos ng buong biyaya, mga kapatid, na sa inyo'y tumawag sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian. Ayan. So yan yung unang pinaka-binanggit dyan ni Apostle Peter. Unang punto, mga kapatid, ay tandaan natin kung sino ang Panginoon. Alalahanin natin kung sino ang Panginoon. Na ang Panginoon nga ay Diyos ng buong biyaya. Yan. Ang Diyos po, mga kapatid, the God that we are serving is the God of all grace. No? God of all grace. So bago po binanggit ni Apostle Peter yung suffering, no? Binanggit niya muna, inaddress niya muna ang Panginoon na God of all grace, Diyos ng buong biyaya. Sa ibang salin, mga kapatid, inuna dito yung pagkatapos ninyong magtiis ng maikling panahon, ngunit naka-specify ang Diyos na bukal ng lahat ng pagpapala, grasya, grace. So, tandaan natin, mga kapatid, kapag tayo ay nakakaranas ng suffering, kapag tayo ay nakakaranas ng problema, yung understanding po natin ng suffering ay nakabase sa understanding natin sa Panginoon. Ulitin natin. Yung understanding po natin sa suffering ay nakadepende o nakabase sa ating understanding sa Panginoon. Okay, malinaw po ba? Yung understanding natin sa suffering ay nakadepende sa understanding natin sa Panginoon. Paano yan? Ano yung ibig sabihin yan, mga kapatid? Kung titignan natin, kung ang understanding natin sa Panginoon, siya ay malayo. Okay? Kung ang tingin natin sa Panginoon, siya ay malayo. Kung tayo ay dadaan sa pagsubok, ang tingin natin sa pagsubok, tayo ay talagang magkakaroon ng matinding problema. No? Tayo ay magkakaroon ng depression. Tayo ay mawawala ng pag-asa. Bakit? Sa isip mo, malayo ang Panginoon eh. 'Di ba? Kung yung understanding natin sa Panginoon, siya ay malupit na Panginoon, yung tingin naman natin sa suffering, sa pagsubok, sa paghihirap na nararanasan natin, yung tingin natin dyan, pinaparusahan tayo ng Panginoon. Kasi malupit yung Panginoon eh. No? Nakikita po ba natin? No? Ulit, yung understanding natin o yung tingin natin sa problema na nararanasan natin ngayon ay nakadepende kung ano yung pagkakakilala natin sa Panginoon. Ngayon, kung kilala natin ng Panginoon na siya ay God of all grace, na ang Panginoon ay puno ng biyaya, na ang Panginoon ay puno ng grasya, ng mercy, ano sa tingin mo yung magiging understanding mo sa suffering, no? Kung nalalaman mo na ang Panginoon ay God of all grace, yung suffering, mga kapatid, it can actually
deepen your faith in the Lord, no? Mas lalo kang magkakaroon ng pananampalataya sa Panginoon dahil nalalaman mo na kasama mo ang Panginoon, na siya ay may grace na patuloy na ibinibigay at ibinababa sa iyo kahit anong circumstances man ang iyong nararanasan. Amen? No? Kahit anong problema ngayong nararanasan, alam mong may dahilan yan, may nagagamitin yan ng Panginoon. Not necessarily dahil ibinigay yan ng Panginoon sa iyo, no? Maaring ikaw ay namomroblema ngayon dahil sa mga choices mo rin eh. Maaring ikaw ay namomroblema ngayon dahil sa mga desisyon mo 5 years ago, 1 year ago, no? Yung mga problema mo next week, dahil yan sa mga desisyon mo, maaari ngayon, no? But then again, God will use that to do something in your life, no? Yung mga problema na ito, gagamitin niya ng Panginoon. Dahil may grace ang Panginoon para sa atin. Palagi niya tayong binibigyan ng pag-asa kahit anuman yung sitwasyon natin sa ating buhay. Amen? No? So, kailangan malinaw yan sa atin mga kapatid, na kung ano yung tingin mo, yung pagkakilala mo sa Panginoon, ganon din yung magiging tingin mo o understanding mo sa iyong sitwasyon, sa iyong buhay. Not necessarily just suffering, no? Kung binibless ka ngayon, kung blessed ang buhay mo, may trabaho ka, no? May pera ka, nakakakain ka 3 beses sa isang araw, ano yung understanding mo sa Panginoon? No? Ikaw ba ay binayaan ng Panginoon? Kaya mo nararanasan yan? O dahil nararanasan mo ang buhay na ito dahil sa ginagawa mo ang lahat ng kaya mong gawin, no? Binibigay mo yung oras para ikaw ay magkaroon ng buhay na masagana dito sa mundong ito, no? Kung ang tingin mo sa Panginoon talagang binibless ka, siya ang Panginoon mo, siya ang Savior mo, kung ikaw ay may biyaya sa oras na ito, pasasalamatan mo siya. No? Hindi mo pasasalamatan yung trabaho mo. Hindi mo pasasalamatan yung pera mo. Pasasalamatan mo ang Panginoon. Amen? Amen. Ayan. Ngayon, ano ba ang ibig sabihin ng grace, mga kapatid? Kapag sinabi nating grace, ito yung undeserved favor na ibinigay ng Panginoon sa atin, no? Kapag sinabi nating grace, for example, sa mga students natin, no? Anong oras yung pasok nyo? Ano yung pinakamaagang oras ng pasok nyo? 6? Di ko na kaya yan, no? Di ko kayang magising ng ganyang oras. 6:00. So, 6:00, for example, yung subject nyo, first subject nyo, 6:00, math. Ayan. Diba? First subject nyo, math. Tapos, dahil sobrang aga, hindi ka ngayon nakakapasok sa subject niya. No, lagi kang late sa subject niya. Dahil math. Sino ba magaling sa math dito? Meron ba magaling sa math, no? Never ako naging magaling sa math, no? So, dahil nga mahirap yung math, hindi ka ngayon pumapasa sa mga exam, sa mga quizzes. So, strike 2 ka na, no? Lagi kang late, bagsak ka sa exams. Ano pa? May project ngayon. Dahil busy ka sa mga ibang ginagawa mo, sa ibang subject, hindi mo na ngayon nagawa yung project mo sa teacher mo sa math. So, anong deserve mo na grade? 75 ba? Diba? Deserve mo bang pumasa kung hindi ka nagpapasa ng project, hindi ka pumapasok, at hindi ka nakakapasa sa mga exams? No? Deserve mo ba na pumasa? Hindi, no? Ngunit may grace yung teacher mo, may awa, kaya 75 ka ngayon. Kaya nga ang tawag sa 75 ay pasang awa. Ayan, pasang awa. So, sa atin mga kapatid, sa atin naman, sa ating buhay bilang mga Kristiyano, tayo, ipinapaalam sa atin na bawat isa sa atin ay makasalanan. Amen? Meron bang hindi makasalanan sa atin? Meron bang hindi nagkakasala? Meron bang hindi nagsisinungaling? Meron bang hindi nagkakaroon ng pagkakasala sa Panginoon? Lahat tayo ay nagkakasala sa Panginoon. Amen? No? And again, tandaan natin, ang kabayaran ng kasalanan ay
kamatayan. At dapat lahat tayo ay deserving ng kamatayan na ito. Ang kamatayan na ito, mga kapatid, not necessarily death, no? Na sa atin, sa panahon natin, pag namatay tayo, tapos na. Hindi. Kapag namatay tayo, magkakaroon tayo ng eternal separation sa Panginoon. No, lahat ng mga kabutihan ng Panginoon hindi na natin mararanasan. No? The time will come sa pagbabalik ng Panginoon, kapag hindi mo tinanggap yung grasya ng Panginoon, mapaparusahan ka. No? Yun nga, yung talagang mahirap na maranasan sa ating mga buhay bilang Kristiyano. So yung grasya ng Panginoon, ibinigay niya ang kanyang anak na si Kristo upang mabayaran ang dapat nating pagbayaran, no? May awa ang Panginoon, may awa ang Panginoon para sa ating lahat. So grace is enough, mga kapatid. 2 Corinthians chapter 12 verse 9, naiintindihan yan ni Apostle Paul, mga kapatid, no? Sabi niya dyan, at siya'y nagsabi sa akin, ang aking biyaya ay sapat na sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan. So kailangan natin ng grace, mga kapatid, to be forgiven. Kailangan natin ng grace to persevere. Kailangan natin ng grace para ma-resist lahat ng temptation sa mundong ito. Kailangan natin ng grace to endure suffering. And lastly, kailangan natin ng grace para matapos natin yung journey natin dito sa mundong ito bilang Kristiyano, no? Na patuloy nating tanggapin yung grasya ng Panginoon at huwag tayong bumitaw hanggang dulo. Amen? No? Tanggapin natin yung grace na yan. Yung grace na yan yung nag-save sa atin. No, yung grace ng Panginoon ang nag-save sa atin at ito rin naman ang patuloy na magbibigay ng kalakasan sa atin dahil mahal tayo ng Panginoon. Amen? Praise God. Grace is enough, mga kapatid. So kung tayo, mga kapatid, pumunta tayo dito sa church, no? Meron tayong mga bagahe, meron tayong problema sa pamilya, meron tayong financial pressures, meron tayong mga disappointments sa ating mga puso, meron tayong mga sakit, yung kamag-anak natin may sakit, no? Yung lahat ng problema na naranasan natin, yung panalangin natin 5 years ago, hindi pa rin nasasagot ng Panginoon, no? Maaring may bagahe ka, mga kapatid. But you have to remember na kasama mo ang Panginoon all throughout that, no? Huwag mong isipin na malayo ang Panginoon na hindi niya nalalaman lahat ng nangyayari sa iyong buhay, no? Tandaan mo na may grasya ang Panginoon para sa atin. And it is enough. Amen? Praise God. Ayan. At hindi lamang po tumigil si Apostle Peter dyan, no? Hindi lang siya tumigil doon sa grace. Sinabi pa niya, ano yung nasusulat? 1 Peter chapter 5 verse 10, at ang Diyos ng buong biyaya na sa inyo'y tumawag sa kanyang walang hanggang kalwalhatian kay Kristo. Walang hanggang kalwalhatian, mga kapatid. Lagi at laging pinopoint out dito ni Apostle Peter from chapter 1 ng 1 Peter up to chapter 5 ng 1 Peter, laging ibinabalik ng Panginoon yung mga Kristiyano sa Panginoon. Ibinabalik ni Peter, ni Apostle Peter, na tumingin kayo sa Panginoon. Hindi kayo nabibilang dito sa mundong ito. Kasi in that time, mga kapatid, yung sinulatan ni Apostle Peter, nasasakop sila ng mga ng kingdom ng Rome, mga kapatid, at ng iba't ibang mga may kapangyarihan. Kaya pinapaalala sa kanila ni Apostle Peter na oo, sila ay mga exiles, no? Sila ay mga pilgrims, sila ay mga traveler lamang dito. Pansamantalang tahanan lamang natin ang mundong ito. No, pansamantala lamang po tayo dito. Mabilis lang ang buhay. Ngunit mas mahaba yung walang hanggang glory ng Panginoon, no? Yung after this life, no?
Mas mahaba yan kaysa sa buhay na isinasabuhay natin dito sa mundong ito. We do not belong to this kingdom. We belong to the kingdom of the Lord. Amen? Kaya nga laging pinapaalala sa atin, no, seek first the kingdom of God. Kasi hindi mo mahahanap sa mundong ito ang kingdom ng Panginoon. Amen? Hindi mo mahahanap ang kingdom ng Panginoon sa kingdom ng mga tao. No? Kasi kingdom yan ng Panginoon eh. Kaya seek first the kingdom of God. At lahat ng ito ay nagkaroon ng pagbabago, mga kapatid. Sabi sa 1 Peter chapter 1 verse 3, purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo, na ayon sa kanyang malaking awa ay ipinanganak na muli tayo sa isang buhay na pag-asa sa pamamagitan ng pagkabuhay na maguli ni Hesukristo sa mga patay. Yung resurrection ng Panginoong Jesus, mga kapatid, it changes everything, no? Na noon, namumuhay lamang sila dito, yung mga Israelita namumuhay, magkakasala, magbibigay ng alay, masaya na ulit sila, napawalang sala, magkakasala na naman, paulit-ulit lamang. At sa panahon natin, nararanasan pa rin natin yan eh. No? Tayo, magkakasala, hihingi ng kapatawaran sa Panginoon, magkakaroon ng kapatawaran, magkakaroon ng problema, magkakasala, hihingi ng kapatawaran, paulit-ulit lang ang ating buhay. Ngunit kailangan nating tandaan na ito nga ay nagbago na, mga kapatid. Natalo na ng Panginoong Jesus ang kamatayan. Natalo na ng Panginoong Jesus ang paghihinagpis, pag-uusig, at lahat ng mga pagsubok dito sa mundong ito. Kumbaga, nasa Panginoon ang huling halakhak, no? Natalo na ang lahat ng naririto sa mundong ito. Because mayroong walang hanggang pag-asa sa Panginoong Hesus Kristo. Ayan. Sabi rin naman sa Romans chapter 8 verse 18, mga kapatid. Sabi diyan, sapagkat napatutunayan ko na ang pagtitiis sa panahong ito'y hindi karapat-dapat maitumbas sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin. So yung pagtitiis natin dito sa mundong ito, hindi ito comparable sa darating na pangako ng Panginoon eh. No, yung putong ng buhay na reward para sa atin na nagpe-persevere, no? Na patuloy na nananampalataya sa Panginoon, na tinanggap ang Panginoon bilang ating Panginoon at tagapagligtas, no? Na hanggang dulo patuloy na sumasampalataya sa Panginoon. Kasi yung suffering natin, panandalian lang 'yan, no? Panandalian lang 'yan. Sabi mo sa iyong katabi, saglit lang 'yan. Saglit lang yan. Kung ano man yung problema mo, no? Lahat tayo may iba't ibang problema. Pero regardless, saglit lang yan, kapatid. Sandali ka lang ang mamomroblema, no? Kumbaga, eto yung microphone natin, merong mahabang wire. Eto naman yung mic. Sobrang ikli lang. Ito yung buhay natin sa mundo. No, yung mic mismo. Ngunit yung buhay niya sa walang hanggan, after this, no, napakahaba pa. No, hanggang dulo pa doon. Napakahaba pa ng buhay after this, no. So, kung ano yung nararanasan natin dito, panandalian lang yan. Hindi yan comparable sa walang hanggang kalwalatian na kasama ang Panginoong Hesukristo. Amen? Amen. Praise God. Ayan. At sa ikatlong punto po natin, mga kapatid, pangatlong punto na. Hindi ko nabanggit yung pangalawang punto, no? Yun nga yung eternal glory na nagmula sa Panginoon. At pangatlong punto, expect suffering, no? Na sa buhay nga natin, talagang tayo ay magkakaroon ng pagbabata. Sa maikling panahon, tayo ay magtitiis. Ngunit,
tayo ay bibigyan ng restoration ng Panginoon. Napaka-realistic nga ni Apostle Peter eh. Actually, kung titingnan natin. Balikan nga natin 1 Peter chapter 5 verse 10. Sabi dito, pagkatapos na kayo ay makapagbatang sandaling panahon, ay siya rin ang magpapasakdal, magpapatibay, at magpapalakas sa inyo. Talagang hindi niya sinabi na kayo ay hindi magkakaroon ng mga pagsubok, ng suffering, ng problema sa buhay, but kailangan mong tandaan na kasama mo nga ang Panginoon at bibigyan kanya ng restoration. No? At yung mga nakatanggap ng letter ni Apostle Peter, nalalaman niya na sila ay dumadaan din sa problema. Dumadaan sila sa discrimination, no? Iniinsulto sila, pinipersecute sila, ini-exclude sila, no? Pinapahirapan sila. And eventually, yung ibang mga Kristiyano doon ay mawawala ng buhay, no? Talagang sa sobrang paghihirap nila sa kanilang pananampalataya, sila ay nangamatay, no? Sila ay nawalan ng talagang lahat ng buhay nila sa mundong ito puno ng kahirapan. Pero patuloy silang nananampalataya sa Panginoon. And even Apostle Peter himself, no? Kung titingnan natin yung buhay ni Apostle Peter, no, i-search nyo, no, madali lang i-google ngayon, kahit AI, no, ano ang nangyari, paano namatay si Apostle Peter? Kung titingnan natin dyan, naging martir si Apostle Peter, no? Dahil sa kanyang pananampalataya, hindi talaga niya nilet go yung pananampalataya niya sa Panginoon. Namatay siya sa kanyang pananampalataya, mga kapatid, no? At hanggang ngayon, may mga nakakaranas pa rin yan. Maraming mga Kristiyano sa buong mundo ang nakakaranas pa rin yan, mga kapatid. Ngunit patuloy sila na nananampalataya sa Panginoon. So mga kapatid, ang ating buhay bilang mga Kristiyano, hindi ito nagpa-promise na tayo ay hindi makakaranas ng problema. Paulit-ulit ko nang sinasabi yan from the beginning up until now, no? Hindi nangangahulugan na ikaw ay Kristiyano, hindi ka na magkakaroon ng problema. May warning pa nga ang Panginoong Jesus dyan, no? John 15 verse 20, kung ako'y kanilang pinag-uusig, kayo man ay kanilang pag-uusigin din. No? Dahil Panginoon mo, ang Panginoong Jesus, ganun din yung mga nasasakupan niya. Uusigin din, pahihirapan din, magkakaroon din talaga ng iba't ibang mga uri ng problema. Tanong, bakit ba tayo nagkakaroon ng problema? Bakit ba tayo naghihirap? Naitanong na po ba natin yan sa ating mga sarili? No? Bakit ba tayo nagkakaroon ng problema? Actually, nasagot na yan ni Apostle Peter sa earlier verses ng kanyang letter, no? So 1 Peter chapter 1 verse 6 to 7. Sabi niya diyan, ayan, 1 Peter chapter 1 verse 6, na ito ang inyong totoong ikinagagalak, bagamat ngayon sa sandaling panahon, kung kailangan, ay pinalumbay kayo sa mulit-muling pagsubok, upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya na lalong mahalaga kaysa ginto na nasisira, bagamat ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy, ay masusumpungan sa ikapupuri at ikaluluwalhati at ikararangal sa pagpapakahayag ni Hesukristo. So tayo mga kapatid, yung trials, somehow ginagamit yan ng Panginoon upang tayo ay subukin, no? Not necessarily galing yan sa Panginoon, but that is the circumstances ng buhay natin eh. Nagkakaroon tayo ng mga pagsubok, nagkakaroon tayo ng mga problema. Ginagamit yan ng Panginoon upang tayo ay maging katulad ng ginto, no? Actually, more than that. Yung sa ginto, mga kapatid, pinapadanak sa apoy. Ano ang dahilan kung bakit yan inaano sa apoy? Para mawala yung impurities, mawala yung mga dumi, makuha lang yung gold, mga
kapatid. And in the same way, sa ating buhay, yung mga pagsubok na nararanasan natin, maaaring tinatanggal ng Panginoon yung false securities natin. No? Na yung buhay natin masaya dahil meron tayong trabaho. Yung buhay natin walang problema dahil ginagawa natin yung lahat na makakaya natin. Pinapaalala ng Panginoon na ikaw, yung trabaho mo, galing yan sa Panginoon. No? Ikaw, yung buhay mo, ano ba yung trabaho mo kung wala ka ng buhay kinabukasan? No? Ano ba yung pera mo kung wala ka ng buhay kinabukasan? Diba, naalala niyo po yung tanong ko sa inyo, bibigyan ko kayo ng 1,000,000 ngayon. No? Ngunit bukas hindi ka na magigising. Tatanggapin mo ba yung 1,000,000? 'Di ba? So tandaan natin na kung ano yung mas mahalaga sa lahat ng mga bagay na ito. Na kung dumadaan tayo sa kawalan ng trabaho, kawalan ng pera, oo, mararanasan mo yan. Ngunit sa awa ng Panginoon, ikaw ay magkakaroon ng trabaho. Ikaw ay magkakaroon ng pera. Amen? Ay, ayaw magkaroon ng pera. Masama ba yung pera? Hindi naman, di ba? Ngunit yung pagmamahal mo sa pera ang mali, mga kapatid. So kung nagpe-pray ka sa Panginoon na tulungan ka financially, hindi yan masama. No? Ngunit kung palagi at palagi mo nang ipinagdarasal sa Panginoon, Lord, bigyan mo pa ako ng mas marami pang pera. No? Para sa sariling kapakanan mo na yan. Hindi na yan para sa kalooban ng Panginoon. So you have to see the difference. No? Magkaroon tayo ng discernment na ibinibigay ng Panginoon para sa atin. Ano pa yung dahilan kung bakit tayo nagkakaroon ng pagsubok? Maaring inire-reveal sa iyo ng Panginoon na ikaw ay nagkukulang sa iyong pananampalataya. No? Kailangan mo pang mas manampalataya pa sa Panginoon kaysa sa iyong sarili, kaysa sa iyong pera, kaysa sa iyong trabaho, kaysa sa iyong kakilala, no? Kasi tandaan natin na yung pag-asa natin ay hindi dapat nakatuon sa tao. Hindi dapat nakatuon sa kayamanan dito sa mundong ito. Dapat yung ating pag-asa ay nakatuon sa Panginoon. At lahat ng mga bagay sa mundong ito ay pawang mga simpleng bagay lamang na makakatulong sa atin upang tayo ay mamuhay ng maayos sa mundong ito. Amen? Amen. Kasi lahat naman ang ibinibigay ng Panginoon. No? Kung binibigyan ka niya ng pera ngayon, gamitin mo yan para sa iyong buhay at para rin naman makatulong ka sa iyong kapwa. No? Kung binigyan ka ng Panginoon ng talento sa iba't ibang mga paraan, gamitin mo yan upang ikaw ay makatulong. No? Huwag mo yan ikimkim, huwag mo yan ilubog sa lupa. No? Huwag mong sayangin ang talento na ibinibigay sa iyo ng Panginoon. Alright? So, yung suffering, again, kung ano yung tingin natin sa suffering, nakadepende sa pagkilala natin sa Panginoon, no? Kilalanin mo ang Panginoon na iyong Panginoon na tagapagligtas. Kilalanin mo ang Panginoon na siya ay mapagmahal. Kilalanin mo ang Panginoon na siya ay nagbibigay ng blessing, na ang Panginoon ay full of grace. At ang buhay mo naman, makikita mo yung suffering na ganito nga, no? Na ang suffering, saglit lang yan. Na ang suffering, makakatulong pa yan sa akin upang magkaroon ako ng mas malalim na pananampalataya, upang magkaroon ako ng mas matibay na buhay ayon sa iyong pananampalataya sa Panginoon. So, tandaan natin yan palagi, mga kapatid. At sa huling parte ng 1 Peter chapter 5 verse 10, no? Eto, pagkatapos na kayo'y makapagbatang sandaling panahon, ay siya rin, ang Panginoon mismo, ang magpapasakdal, magpapatibay, at magpapalakas sa inyo. Tingnan mo, mga kapatid, siya rin mismo, ang Panginoon mismo, hindi anghel, no? Hindi pastor, hindi yung kasama natin, no? Tingin sa katabi. Yan. Hindi po yan, hindi po sila ang
Hindi po sila ang siyang magliligtas sa atin sa ating suffering, no? Hindi sila yung magpapasakdal sa atin, kundi ang Panginoon mismo. Ang Panginoon mismo ang magliligtas, magre-restore sa atin, magpapalakas sa atin ayon sa kanyang kaluwalhatian, mga kapatid. Amen. Kaya siya mismo ang magliligtas sa atin. Tignan mo, si Pedro, 'di ba? Siya ay nagkaroon ng matinding betrayal sa Panginoon. Dininay niya ang Panginoon ng 3 beses. Tumangis siya ng matindi sa kanyang ginawa, ngunit nirestore siya ng Panginoon. No? Si Job, siya ay talagang sumunod sa lahat ng utos ng Panginoon. No, sa lahat ng kalooban ng Panginoon, umaayon siya. Ngunit nagkaroon siya ng matinding dagok sa kanyang buhay. But then again, at the end of it, no, ni-restore siya ng Panginoon. So, kung kayang i-restore ng Panginoon si Job, kung kayang i-restore ng Panginoon si Pedro, kung kayang i-restore ng Panginoon si Apostle Paul from being the person that persecutes Christian to helping the Christian grow in faith, no? Kaya ka rin iligtas ng Panginoon dyan. Kaya ka rin i-restore ng Panginoon. No, kung ano man yung ating problema at this moment, i-restore ka ng Panginoon from that, no? Palalakasin ka ng Panginoon. Sabi nga sa Isaiah chapter 40 verse 29, siya ang nagbibigay ng lakas sa mahina at ang walang kapangyarihan ay pinananagana niya sa kalakasan, no? Kung anuman ang ating kahinaan at this moment, bibigyan ka ng kalakasan ng Panginoon. So tumingin ka sa Panginoon kapag ikaw ay nangihina. Ano pa? Ikaw din ay pagpapatibayin ng Panginoon. And lastly, ikaw ay papalakasin ng Panginoon. No? Bibigyan ka niya ng matibay na pundasyon. Sabi nga sa Matthew chapter 7 verse 25. Ayan. Ang lumagpak ang ulan at bumaha at tumihip ang mga hangin at hinampas ang bahay na iyon at hindi nabagsak sapagkat natatayo sa ibabaw ng bato. Ito po yung matalinong tao na nagtayo ng bahay sa bato at ang bato, ang pundasyon na ito ay ang Panginoon. No, hindi tayo magtatayo ng ating bahay, hindi tayo mananampalataya sa mga bagay na pansamantala lang, no? Na kumbaga magtatayo tayo ng bahay natin sa buhangin na walang pundasyon. Tayo ay mananampalataya sa Panginoon na may walang hanggang kapangyarihan na sa simula hanggang sa dulo kasama natin, no? He is the beginning, He is also the end, mga kapatid. So manampalataya ka sa Panginoon na walang hanggan, simula at sa pool kasama natin kahit anong problema ang ating danasin. So, oo, tayo ay mamomroblema, tayo ay maghihirap, tayo ay magkakaroon ng pagsubok sa ating mga buhay. Magkakaroon tayo ng kakulangan sa pera, magkakaroon tayo ng kakulangan sa pisikal na kalakasan, magkakaroon tayo ng sakit, magkakaroon tayo ng lahat ng mga kung ano man yung isipin mo sa ngayon, no? Kung ano man yung problema mo sa ngayon, oo, magkakaroon ka niyan. Ngunit lagi mong tandaan na ang Panginoon mismo ang magliligtas sa iyo dyan. Ang Panginoon mismo ang nagsosustain sa iyo all throughout that, no? Kasi magugulat ka na lang na, oh, yung problema ko na ito ay naresolba na sa kalooban ng Panginoon. Amen? Amen. So, hopefully, ay maisabuhay po natin ang mensahe na yan ng Panginoon, no? Na talagang, wag mong kalimutan na kasama mo ang Panginoon, na hindi malayo ang Panginoon sa iyong buhay. Amen? Ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. Hindi gaya ng ibinibigay ng sanglibutan ang ibinibigay ko sa inyo. Huwag magulumihanan ng inyong puso, ni matakot man. Layuan ninyo ang bawat anyo na masama, at
Pakabanalin kayong lubos ng Diyos din ng kapayapaan, at ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan ay ingatang buo, na walang kapintasan sa pagparito ng ating Panginoong Hesus Kristo.